Buhusan mo ng kondensada at gata ng niyog ang glutinous flour. Nako, magkakaroon ka ng masarap na buko pandan espasol. Kaya naman, samahan mo na akong magluto ng espasol with a twist. Bali ngayong araw nga po ay gagamit tayo ng 3 cups na glutinous rice flour. Ito po ay isasangag muna natin sa kawali, yung tipo bang parang nagluluto kayo ng pulburon. Isasangag-sangag natin hanggang sa bahagyang mag-brown itong ating glutinous rice flour. At pagkatapos po ng ilang minuto ay magbubukod po ako nitong kalahating cups ng glutinous flour. Bari pinatay ko po muna yung kalan dito. At ito naman pong natira ay aking bubuhusan ng isang maliit na lata ng kondensada with buko pandan flavor. At ito, gata po ng niyog. So yan po yung ating hahaluin mabuti hanggang sa maging smooth itong ating mixture. Bali yung ating pong kumpletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po sa ating comment section. At kapag ganito na pong nahalo na pong mabuti, ay naglagay po ako dyan ng 3 kutsarang asukal. At pinatakan ko na rin po ng buko pandan flavor para naman po medyo mas maging matingkad po ang kulay nitong ating gagawin nga pong buko pandan espasol. At nung napaghalo ko na nga pong mabuti, ay saka ko po ulit binuhay dito yung kalan sa katamtamang lakas lamang po. At aalagaan nyo na po yan sa paghalo. Hindi nyo na po yan titigilin sa paghalo, lalo na nga't unti-unti na po siyang nagbubuo-buo. Ang medyo matrabaho lang naman po sa ganitong recipe ay ito nga pong paghalo. Medyo nakakangalay po ng kamay. At siguraduhin po na katamtaman lamang po ang lakas ng apoy. So ayan, namumuo na siya pero hindi pa po ito yung ating hinahanap na texture dito sa ating nga pong gagawing espasol. Bali ganito po yung hinahanap nating itsura ng ating espasol. Kumbaga makinis na yung pinakang dough niya at talagang kumakapit na po siya dito sa ating sandok. At kapag ganyan na po, ay pwede nyo na pong patayin dyan ng apoy at pwede nyo na po yung hanguin. At dito nga po sa isa kong kawali ay nagbudbud ako nung inihiwalay natin kanina kalahating cup nung sinangag na glutinous flour at dito natin ilalagay yung ating nga pong espasol. Diba? Alam nyo naman ang espasol meron ganitong powder sa pinakang ibabaw niya para naman hindi siya magdikit-dikit. So akin po yung finlaten at binudburan ko rin po yung ibabaw. At ikinalat ko na rin po siya para nga po makoat nitong pinakang glutinous powder itong ating buko pandan espasol. At akin na po yung hihiwain sa laki na aking gusto. Ito naman po ay pang merienda lang namin. Hindi ko po ito ibebenta. Actually po, nakagawa na rin po ako nitong espasol nung mga nakaraang taon pa pero ubi flavor naman po yung ginawa ko. So ngayon nga po ay sinubukan ko naman itong buko pandan flavor dito sa ating espasol. Dati nga nakakatikim lang ako nito kapag yung alam niyo yun, kapag nag-uuwian yung mga katrabaho ko sa probinsya nila. Tapos sikat sa kanila itong espasol. Nako yun ang ginagawa nilang pasalubong. At doon ko na nga nakilala ang espasol. At hindi ko rin naman akalain na ganito lang naman pala kadaling gumawa ng espasol. Kaya naman, kung namimiss mo na rin kumain ng espasol, subukan nyo na po itong ating recipe. So, sana nagustuhan mo ang aking recipe na buko pandan espasol. Thank you for watching. Serve and enjoy!